Naglabas na rin ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Senadora Amy Marcos. Kaya naisapubliko na ang SALN ng lahat ng mga senador. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint SALN nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuuang utang na umaabot ng mahigit 29 million pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang SALN. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinundan ng kapwa-bilyonaryong si Senador Rapi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Chis Escudero. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ilang araw bago ang Undas Long Weekend, nagsagawa ng random drug testing ang mga otoridad sa iba't ibang mga bus terminal sa bansa. At sa Cebu City, ilang driver at konduktor ang nagpositibo. Saksi si Oscar Oida. Mas bumuho sa mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw. Ayon sa kanilang pamunuan, umabot na sa may 140,000 pasahero ang dumagsa sa terminal. Katuwang ang PIDEA at LTO, nag-random drug screening ang Department of Transportation sa mga tsuper at konduktor. Sa buong maghapon, umabot sa 200 ang sumailalim sa random drug test. Walang nag-positive na driver o konduktor. Kung may magpositibo naman, kukumpirmahin at masususpindi ang lisensya. Isa sa ilalim din sila sa confirmatory test at intervention bago mapayagang makapagmanehong muli. Pero isang lalaki ang nagpositibo matapos voluntaryo magpa-drug test. Duda niya, baka daw maintenance drug na iniinom niya ang na-detect. Walang problema sir, kaya hindi naman ako nagbibiyahe sir. Ano bang trabaho mo? Contraction lang ako sir. Contraction. Any presumptive results of positive indicator will be subjected to confirmatory test. Ang gusto ko po mangyari at hahanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Every now and then, we should do random drug testing. Hindi lang po sa terminal sa Maynila o sa Metro Manila, pero pati na rin po sa mga iba't ibang lugar. Sa Cebu City, nagsagawa rin ng surprise drug test sa bus terminal. Sa mahigit 250 sumailalim sa drug test, 4 na driver at isang konduktor ang nagpositibo. Isa sa ilalim pa sila sa confirmatory test. Unti-unti na rin dumadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan katulad sa Clark International Airport. Ayon sa pamunuan ng paliparan, handa sila sa inaasahang pagdami pa ng mga pasahero.
Nagdagdag na rin ng local at international flights ang ilang airline company. Sa NAIA, sinamantala ng ilang pasahero ang maagang bakasyon ng mga estudyante para makapagbakasyon. Nasa 55,000 pasahero kada araw ang inaasahang pasahero ngayong long weekend simula sa Biyernes. Ang Bureau of Immigration maglalagay ng augmentation team para matiyak na lahat ng immigration counter ay may sapat na tauhan. To maximize the area and maximize our personnel, meron din po tayong mga mobile counters that would help lessen the number of passengers being processed. Sinakabit na yung mga electronic gates. Inaasahan rin ang pagdami ng mga dadaan sa expressway palabas ng Metro Manila. Nagdagdag na po kami ng mga deployment at ganun din po na mula sa araw na to, October 29, wala na po tayong road closure. Bukas kami po ay mag-i-implement po ulit ng free towing. Bago pa man ang undas, bantay sarado na rin ang ilang sementeryo, kagaya sa Manila North Cemetery. 64 na makabagong CCTV camera ang gamit sa monitoring. Kaya naman hindi nakalusot ang ilang lalaking walang damit pang itaas. Dinampot sila at pinagsabihan. Pagdating ng Biyernes na piyesta opisyal hanggang Sabado, ang mismong araw ng mga patay, inaasahan ng mas pagdagsa pa ng mga tao. Baha naman sa ilang bahagi ng isang sementeryo sa Dagupan City. Problema rin ang putik at matataas na talahib. Ang diskarte ng ilan, pinagsama-sama na lang ang mga naputol na talahib sa kapinatungan ng sandbag para gawing daanan. Sa Sipalay City sa Negros Occidental, nawala ang ilang bahagi ng mga bakal na bakod ng mga nicho. Ayon sa pulisya, 3 minor de edad ang tumangay sa bakal na plano umanong ibenta. Ipinatawag sila kasama ang kanilang mga magulang at isinailalim sa counseling. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Patay ang isang rider na nagulungan ng dump truck sa Cebu at sa Quezon City nasawirin ng isang pahinante na tumalon mula sa truck na nawalan ng preno. Hanggang ngayong gabi, hindi pa naaalis ang truck sa lugar. Saksi, si Jomar Apresto. Wasak ang unahan ng wing van matapos sumalpok sa poste ng traffic light sa Mindanao Avenue, Congressional Intersection sa Quezon City, pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa QCPD Traffic Sector, patay ang isa sa mga pahinante na base sa investigasyon ay tumalon palabas ng truck. Sugatan naman ang driver at isa pang pahinante. Ayon sa driver, mula Pampanga ay papunta sila sa Taytay Rizal para maghatid ng 22 toneladang arina. Nawalan umano ng preno ang truck habang pakaliwa sa Congressional Avenue. Pag-apak ko ng preno, hindi na kumagat, sir. Pumili siya. Pangalawang apak ko, wala na talaga. Sinabi ko sa pahinante ko nga, wala na tayong preno. Hindi ko na napansin, sir, na tumalon pala siya. Aniya, sinuri naman nila ang preno bago umalis. Bago sumalpok sa poste, nabangga rin ng truck ang isang kotse at isang taxi. Ligtas naman ang mga sakay na mga ito. Mananatili sa kustodiya ng Traffic Sector 6 ang driver at nakaligtas na pahinante ng wing van habang gumugulong ang investigasyon. Sa Mandaue City sa Cebu, sumemplang ang isang rider habang nag-overtake sa truck. Pumailalim at nagulungan ng rider. Accident po siya, overtake siya sa dump truck. Nga, murag ni sana siya o brake, kalipag glide yung motor, nagdagan ang dump truck, balik siya ang iyang. Ayon sa pamunuan ng barangay, accident-prone ang lugar dahil sa ani ay madulas na kalsada. Pakiusap niya sa DPWH, ang klase sa iyang siminto padagmukon, akong pan-overlihan o asfalto, ay para ma-minimize kayong anang panahon nga kanumunuan, sa kalsada. Nasa kustodiya na ng pulisya ang truck driver at hinihintay na lang kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawing rider. Wala ka. Naalis na ang 40 talampakang container matapos mahulog mula sa 10-wheeler sa Maria Lorenzo Lobregat Highway sa Giwan, Zamboanga City kahapon. Ayon sa truck driver, pabalik sila sa town proper matapos mag-unload ng laman ng container. Pero aksidente umano itong sumabit sa kable ng telco kaya nahulog. Wala namang nasaktan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi.
Kukonsulta na si DPWH Secretary Vince Dizon sa isang grupo ng mga eksperto sa flood control para matukoy kung anong mga proyekto ang dapat pondohan sa 2027. Kasunod po yan ng mga kontrobersyang lumutang habang hinihimay ang panukalang budget ng DPWH para sa 2026. Saksi si Sandra Aguinaldo. Hindi pa man tapos ipasa ang 2026 national budget, naghahanda na ang DPWH para sa hihingi nilang budget sa 2027. Target ng DPWH makabuo ng flood control master plan at para matiyak na hindi na mauulit ang mga flood control project na maanumalya at hindi naman talaga kailangan, bubuo ang DPWH ng grupo ng flood control experts na susuri sa mga proyekto bago ito pondohan. Walang papasok under my watch na flood control project local na hindi sasabihin nitong group of experts na to na tama yan, okay yan, dapat gawin. Kasama sa grupo sina Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, Dr. Guillermo Tabios ng UP Institute of Civil Engineering, at Undersecretary Carlo Primo David ng Department of Environment and Natural Resources. Pag-aaralan din ng mga eksperto kung anong mga flood control project ang pwedeng ituloy at anong dapat gibain. Sila din, aminado, na merong mga proyekto na imbes na makabuti at makatulong, nakakasama. At dahil ganun yon, wala tayong choice, kailangan nating gibain. Hihigpitan din ang bidding at pagsala sa mga contractors para matiyak na matino ang makukuhang kontratista. Sa ngayon, tapos na ang deliberasyon ng Senate Finance Committee sa panukalang 2026 national budget. Magdaraos ng technical working group meetings bago ang plenary debates sa November 13. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, baka mas mababa sa 6.793 trillion pesos National Expenditure Program ang ipasa ng Senado ng national budget. Possible yan. So dahil nga maraming nakikitang pwedeng itipid, possible na mas mababa to sa NEP. Sayang yung pondo. Kasi pag hindi mo ginamit yun, imbes na pwede mong ilipat sa, let's say, mas maraming scholars o mas maraming gamot, sayang. Kaugnay naman sa investigasyon sa mga maanumalyang proyekto, patuloy raw ang pagsusumikap ng gobyerno na mabawi ang mga nakulimbat sa kaban ng bayan. Si Pangulong Bongbong Marcos umapila sa publiko na habaan muna ang pasensya sa investigasyon dahil dapat matibay raw ang kaso. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice. The law grinds very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ilang araw bago mag-undas, dinalaw ng ilang fans at tagahanga ang mausoleo ni National Artist Fernando Poe Jr. at kanyang mga bahay na si Susan Roses sa Manila North Cemetery. Ilan po sa kanila nagpalitrato sa gate ng mausoleo. Merong tarpaulin sa harap kung saan makikita ang portrait ng mag-asawa. Sa ibaba nito may mga QR code. At sa pag-scan nito, mapapanood ang video tribute para sa namayapang hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.